Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga residente na malapit sa Gabu Dike, inilikas. CDRMO Lawag, pinaigting ang koordinasyon sa utility companies. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop 35 pamilya 115 nga individual tin bakwit ti City Disaster Risk Reduction Management Office nga asidag iti nadadaal iti Gabuday ka tinay bakwit sipod dirabiig po iti mapagbutbut nga epekto ti bagyong Christine. Tirasaw di kikat imon una na perdi kalpasan iti bagyong Hulyan ket no pumigsa ti tudo wenno apres ti danom iti karayan padsan ket mabalin nga agrega ay ti daga nga adda iti abay tinasao nga dike. No pikasta nagtalinaad asaan na napigsa ti napasara at tudo dagiti residente dito syudad no diket tilaang angin di napigsa. Agpapan ita kinuna ni CDRRM Officer Dr. Melvin Manuel awan pa iti na monitor da analayos no pigas taga po iti kinapigsa ti angin ada ti natumba akayo iti barangay 7B kan naaddagan na ti sumagumuno agawad ti kuryente. Impasigurado ti opisyal ana igat ti panakikoordinar da iti INEC ken iti telcos tapno matarimaan adagos iti serbisyo ti kuryente ken telekomunikasyon numan maperdi. Malipod ito yung syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 9,000 family food packs o FFPs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na apektado ng bagyong Christine sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Inabot na 9,716 nga family food packs ang pauna nga na-distribuer ang Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 8 ang mga lugar nga apektado ng Bagyo Christine di Sinirangan, Kabisayaan. Sigun kad Regional Director Grace Subong ha Provincial Samar, lakipan kinarawat han ayuda amwad tunbungtuhan daram hinabangan matuginaw San Jorge ngan Santa Margarita samtang hipapa di Eastern Samar na Valhabiliran ngan mga na-stranded nga pasahero bungtuhan Padre Burgos sa Southern Leyte. Iningatanan inabalor nahin 8.5 million pesos. Nadakakulop may ada na 53,225 nga pamilya nga natutalhin 204,183 katawan na apektuhan ng kalamidad. Padayon ang DSWD hapagtiro kan datos agud masiguro nga ngatanan nga apektado ng Bagyo Christine in maabotan ayudahan gobyerno. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. Baton National High School nakatanggap ng school building na nagkakahalagang 14 na milyong piso. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Ang Bato National High School sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte, doon bagong edipisyo nga dawat, kinihuman gipahigayon ang turnover ceremony sa 2-story school building. Gisudan na naasing nga kalihukan sa blessing nga gipanguluhan ni Reverend Father Samuel P. Papa, Parish Priest sa Holy Child Parish. Gisundan na kini sa ribbon cutting o formal nga pag-turnover nga gisaksihan ni Congressman Carl Cari, kongresista sa 5th Distrito sa Leyte, tingog party list representative nga si Charo Ann Casil, Mayor Nathaniel Hertos, Vice Mayor Brian Nail Hertos o mga sangguniang bayan member o barangay official. Sa bayan sa Department of Education kung DepEd, ni Salmon sa nasing nga kalihukan si Mariza Magan,
CESO 5 Schools Division Superintendent sa Leyte Division, Dr. Estela Huntilla, Principal in Charge, Bato West District, Dr. Alvin Tantuan sa Leyte Division o mga magtutudlo o tinunan sa Bato National High School. Ang nasing nga school building adunay 4 ka classroom nga nagkantidad og 14,700,000 pesos nga gipunduhan sa tingog party list. Kini gisugdan sa pagtrabaho ni atong buwan sa Pebrero og sa kinilahuman niadtong Setyembre sa kasamtangan ni tuig. Matod pa ni Dr. Ruel Bertudazo, Principal 3, nga nako nilang kalipay og pasalamat kay nahumana og nahimong realidad ang dugay ra nilang pangandoy nga makaangkon og bag-o nga school building. Ang Bato National High School adunay kinatibukang estudyante nga maabot sa 1,695 nga naglangkob sa junior high o senior high school. Gikan sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga paaralan at establishmento sumailalim sa hands-only CPR training. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Malampusong gipahigayon sa mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Department, Oro Rescue 911, pinaagi sa Administration and Training Division of Emergency Medical Services ang Disaster Preparedness Orientation and Basic Life Support, Hands-Only CPR, sa managlahing adlaw, Oktubre 17 o 18, 2024. Lakip sa gibansay ang mga staff sa St. Michael Dialysis Center o mga magtutudlo, staff, mga estudyante sa City College of Cagayan de Oro isip kabahin sa National Service Training Program. Gihingusgan sa CDRRMD ang kamahinungdanon nga masabtan o magbaton sa life-saving skills, ilabi na panahon sa mga emerhensya. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 32 aplikante hard on the spot sa Hermosa Job Fair sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita. Alcanza na 32 mag-aplikante lesali hard on the spot durante el conducta del Hermosa Job Fair 2024 na siyudad de Zamboanga. El mencionado Job Fair amo parte del mag-aktibidad que prepara el siyudad cada año junto con el DOLE para la celebración del Zamboanga Hermosa Festival no mes de octubre. En el total de 37 mag-compañía, el ofrece más de 4,000 mag-trabajo na mag-aplikante o job seekers. 775 amo el magatrabajo local, mientras 3,582 el abre también para na overseas employment. La actividad y encabeza el gobierno local por medio de Zamboanga City Public Employment Service Office o PESO y Department of Labor and Employment of Dole Region 9. Desde aquí na RB Zamboanga sa si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo ngayon sa Butuan, kabuang 1,347 magsasaka sa Butuan City at Agusan del Norte matagumpay na nakapagtapos sa School on Air patungkol sa Smart Rice Production at Vegetable Production. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Jocelyn Morano.
Human ang 16 kasiman ng pagpaminaw sa radyo, dunay kinatibok ang 1,347 ka mga mag-uuma ang migraduar sa School on Air kun SOA on Smart Rice Agriculture ug SOA on Vegetable Production. Agi pagtapos sa kurso, gipahigayon ang usa ka mass graduation para usab mapasidunggan ang mga milampos gikan sa probinsya sa Agusan del Norte ug Butuan City. Usa sa nahimong bisita mao si Butuan City sangguni ang paglungsod member Cromwell Nortega. Kinsa nakadaig sa sama niini nga inisyatibo gumikan kay mas napatasan ang kahibalo sa mga mag-uuma diin sumala pa niini nga mamahimo unya kining dalan aron moarang ang ilang pamuyo dungan sa pagtaas sa produksyon ug kinitaan. Napahigayon ang SOA pinaagi sa Agricultural Training Institute ubos sa pakigkolaborasyon sa Philippine Rice Research Institute, Department of Agriculture ug sa mga LGUs. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, forum patungkol sa kalusugan ng isip isinagawa ng LGU Iligan City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mipahigayon og citywide forum bahin sa mental health ang Iligan City Government pinaagi sa City Mayor's Office Gender and Development Division nitong October 18. Kabag kini ang Department of Health o DOH, Motivation Philippines Incorporated ug ubang stakeholders sa dakbayan ug gitambungan kini sa gibanaba na 300 ka mga partisipante. Kini isip pakighiusa sa pagsaulog sa World Mental Health Month nga nagtumong sa pagpataas sa kahibalo sa publiko sa mga isyu sa mental health sa tibuok kalibutan. Matud ni Gender and Development Division Head Al-Azhaneri Madale, gisiguro ni Iligan City Mayor Frederick Xiao nga dunay mental health services ang dakbayan alang sa mga individual nga nakasinati og mga problema kalabot niini. Gipamit usab ni Jamaya Sarit, 4th year nursing student sa Adventist Medical Center College, nga miapil siya sa mga aktibidad aron madugangan ang iyang kahibalo bahin sa panglantaw sa tanan bahin sa mga problema sa mental health. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.